Good day everyone! Today po may tutorial po tayo ngayon sa photo booth ulit. So yung topic natin is how to turn your classic photo booth into a mirror booth, no? Yan. So paano natin gagawing mirror booth yung photo booth natin, no? So alam niyo yung pinagkaiba ng photo booth, no? So yung classic na photo booth, eto, yung nasa screen nyo. So yan yung classic na photo booth, no? At ito naman yung mirror booth. Yung nasa screen niyo, no? So yun yung pinagkaiba ng dalawa, no? So kadalasan yung classic na photo booth is pa landscape yung itsura niyan. So katulad nito, no? Yan. So sa mirror photo booth naman or mirror booth, ang monitor naman dun sa may mirror booth ay nakadalasan ganyan, portrait, no, or nakatayo, no. So magkadalasan ang ginagamit doon na monitor yung malalaki na, no, kasi parang ano siya, bulky yun, yung parang siguro mga 30 or 40 inches na monitor na, no. So yun yung mirror booth, no. So paano natin gagawing mirror booth yung ating classic na photo booth, no. So kung napapansin nyo, yung mga mirror booth is parang itsura niya para siyang high-end, no. So mahal talaga yung mirror booth pag bumili kayo. So pwede rin nyo rin naman gawin yon sa inyong mga photo booth, no. So ipapakita ko sa inyo, gumamit tayo dito sa tutorial natin ng extra monitor, no. So ito yung laptop natin, naka-portrait siya. Then ito pa yung extra monitor natin, no. So pansinin nyo, naka-landscape din siya. So landscape to. Landscape yung sa laptop natin, yung view natin. Then landscape din yung ating extra monitor. Tapos naka-mirror lang siya, no. So kung nakikita nyo dito sa unang screen natin, yun din yung nakikita nyo sa pangalawang screen. Dito duplicate lang niya. So yan. So sa mirror booth, ang gagawin natin, ito yung unang screen natin, naka-landscape. Then ito yung pinaka front screen, ito yung nakaharap dun sa kliyente nyo. Gagawin natin to landscape, pa-portrait or yung nakatayo, no? Para magmukha siyang mirror booth. Okay? So, paano natin gagawin yun? Sige, umpisa na natin. So, unang-una, pupunta kayo dito sa screen nyo. Punta kayo dito sa screen, tapos, i-type nyo lang dito sa may search bar. Ito, display setting. Display. Yan. Kapag nilagay yung display, lalabas na yung display setting. So, click nyo lang yung display setting. So, ayan, pag lumabas na itong display setting, pupunta lang kayo dito. Ito yung nakikita nyo sa screen nyo, no? Pansinin nyo yan, duplicate displays. Kaya naka-duplicate lang yung ating display na kung ano nakikita natin dito sa unang screen. Yun din po yung nakikita nyo sa pangalawang screen natin. So, para mabago siya, ang gagawin natin dyan, so kapag mirror booth kayo, ang gagawin nyo dyan, dapat naka-extend lang, no? So extend natin yung display, no? Extend displays, no? Yan. Tapos keep changes lang. So yun yung first step para magkaroon tayo ng mirror booth. Yan. So pansinin nyo. Yan. So close na natin to. Yan. So, ito yung ating unang display. Yung sa laptop natin, naka-landscape siya. Then, yung sa ating second display is naka-landscape pa rin. Pero, hindi na siya naka-duplicate, no? Yan. So, gagawin natin, dapat patayo siya, no? Kasi naka-mirror booth, no? So, gagawin natin, patayo ito. Paano nyo gagawin? Balik kayo dun sa display setting kanina. Display setting. Yan. Tapos, pindutin nyo lang yung number 2 kasi yung 1, pag pindutin nyo yung identify, dun sa may screen nyo, lalabas yung number, no? Etong sa laptop natin, nakalagay 1, tapos, yan, yung sa extend natin, naka-number 2, diba? Yan. Naka-number 2 siya. So, ibig sabihin, number 2 itong monitor natin na pangalawa. So, click nyo lang yung number 2 rito, tapos, ang gagawin nyo, pwede nyo mabago yung properties niya, no? Kasi ito yung number 2, pwede nyo siyang gawing
display resolution. Palitan natin display resolution. Ay, wag na, okay na yan. Display orientation, no? So, dapat naka-portrait siya, no? Yan. So, portrait natin. Yan. Para makita nyo, revert lang, no? Ay, yan na lang. Save nyo lang. Yan. Portrait. Yan. Tapos yan. Kung mapapansin nyo, naka-landscape yung ating laptop or yung ating first monitor. Yung ating second monitor ay, ayun, naka-portrait na siya, no? Or nakatayo. So, itayo natin siya. So, ayan. So, ayan na yung ating display, no? So, ito yung pinaka-main monitor natin, yung laptop, and yung second display natin, yung ating pang-mirror boot. So, ito yung nakaharap sa mga kliyente nyo. So, nakatayo siya, no? Naka-portrait. So, yan. So, balik tayo sa setting naman. So, okay na tayo sa ating monitor. So, ang gagawin natin, pupunta na tayo sa DSLR boot. So, balik tayo dito sa ating unang monitor or yung sa laptop natin, no? So, susunod na gagawin nyo para maging mirror boot yung inyong classic na photo boot is pupunta na kayo, bubuksan nyo na yung inyong DSLR boot, no? So, open na tayo ng DSLR boot natin. So, ayan, habang inaantay natin yung DSLR boot natin mag-open, so kung gusto nyo ng application ng photo boot, so, pwede nyo makuha sa akin tong application na to. Send nyo lang ako ng DM sa Facebook at saka TikTok, Boss TV Tutorial, no? Tapos, pag nag-avail kayo sa akin, ang makukuha nyo is DSLR boot version 6 and version 7. Tapos, may kasama yung photo boot templates, no? Tapos, bukod sa photo boot templates, makakuha rin kayo ng Adobe Photoshop latest version, yung 2026. Siyempre, para magamit nyo yung templates. At saka, yung paggawa ng templates, magagamit nyo yung Photoshop, no? So, may tutorial naman ako niya kung paano kayo gagawa ng templates sa YouTube. Hanapin nyo lang yung, yun, kung paano gumawa ng layout ng photo boot, no? So, pinost ko na yan, no? So, ayan. So, kapag lumabas to, ino-open nyo yung application. Like ko sinasabi sa inyo to, pag lumabas to, skip this update or remind me later lang kayo, no? Huwag nyo install yung update kasi magkakaroon kayo ng error sa photo boot nyo. Tapos kahit na anong install nyo, hindi nyo na siya magagamit. No? So, remind me later lang. Then, syempre, gagawa tayo ng event, yung pang mirror boot, no? So, create tayo ng event. Click nyo tong new event. Then, type nyo is mirror boot na lang. Mirror boot tutorial. Then, launch na lang po yung event, no? Yan. So, dapat, punta muna tayo sa, sa paint layout, no? So, gagawa mo tayong layout na pang, pang mirror boot. Ayan. So, kung napapansin nyo, ito meron na nakalagay. So, gawa na tayong bago, no? Lagay natin mirror na lang. Watch ka na lang. Mirror na. So, pag naman yan, click nyo yung OK. Then, so ito na yung bagong ating template. So, para maging portrait siya, punta kayo dito sa left side. Then, papansin nyo to, orientation. Yan. Yan, kung napapansin nyo, orientation. Click nyo yan, dapat naka-vertical kayo para patayo, no? Tapos, lagay lang tayo ng simpleng design. So, lagay tayo ng photo from boot. So, dapat patayo siya, no? Kung napapansin nyo, pa-landscape lang siya, no? So, kahit anong hatak natin, hindi siya natin mapatayo or mapagkasya. Hindi naman pwedeng ganyan. Yan. So, tama yung natin. Yan. Pero, mali. Kasi yung 1, pansin niyo nakatagilid. So, mali yan, no? Dapat ito yung tama. Nakaganyan lang siya. Yan. So, yan yung tama. So, may gagawin lang kayo dyan para mabatak nyo siya pababa, no? Yan yung patayo niya. So, pupunta kayo dito sa may kanan na side. Then, click nyo tong keep aspect ratio, no? So, kailangan naka-off lang to para nababatak nyo siya yung layout nyo, no? So, pansinin nyo, ayan, di ba? Nabatak na natin. So, nakatayo siya, di ba? So, ang kailangan natin sunod, yung lagay tayo ng accounting logo lang, no?
Hmm. So, ito na lang. So, ayan. So, yun na yung layout natin para sa ating mirror boot, no? So, pag nira natin yan, example, naka-landscape lang tayo, di ba? Naka-landscape lang tayo, ang itsura niyan, pag na-shot kayo. So, ayan, titesting natin, mag-launch tayo ng event. Para makita nyo kung ano yung itsura kapag naka-landscape yung ating mirror boot, pero naka-landscape yung setup. So, yun, launch na natin yung event natin para makita natin yung itsura kapag naka-landscape, pero pang mirror boot yung setup nyo, no? Launch natin yung event. So, ayan. So, pansinin nyo, naka-landscape yung ating setup, pero pang mirror boot yung ating template, no? So, ganyan siya, nakatayo. Testing natin i-run. Yan, kung napapansin nyo, masyadong maraming block sa gilid, di ba? So, ganyan, hindi nyo na ma-maximize yung space. Masyadong maliit yung viewer nyo kapag naka-landscape yung inyong laptop, no? O yung pinaka-main screen nyo, no? Dapat naka-portrait para ma-maximize nyo. So, yan. So, setting na natin. Baguhin natin yung setting. So, paano natin siya gagawing? Yan nga. Sa mirror boot, no? So, close natin. Close muna natin. Minimize na lang natin. Yan. Yan. So, napapansin nyo, diba? Ito yung ating DSLR boot, no? So, nababatak yan, no? So, kung kanina, naalala nyo, meron tayong extended na monitor, no? Extended na monitor. So, ang gagawin nyo lang, ida-drag nyo lang siya papunta dun sa inyong monitor na isa. So, ayan, no? Napapansin nyo, nandito na sa second screen yung ating DSLR boot, no? So, hinata ko lang, didrag ko lang yung application dito sa second screen natin. So, pipindutin nyo lang, pag nandito na sa second screen yung inyong DSLR boot, click nyo lang po itong nasa gitna, no? Maximize, no? So, ayan, no? So, patayo siya kapag nandito siya sa second screen. So, ibig sabihin, i-maximize natin yan. Pero maliit pa rin, diba, kung napapansin nyo. Yan. So, pag tinesting natin yan, pag nila natin yan dito sa second screen, kung ano yung tsura ng photo boot natin. So, yung camera kasi natin nasa harap. Yan. So, nakita nyo, no, naka-maximize na yung natin, no? Yan. So, ito yung view niya. Ito yung sharing screen. So, pansinin nyo, maliit yung sharing screen. Tapos, yung start screen, maliit lang din, no? Ito yung sharing screen natin, yung may daan. Yan. Tapos, ito naman, ito yung pinaka-live view natin, no? Ito yung start screen, no? So, pansinin nyo maliit. So, paano natin papalakihin yan, no? So, ganito lang yan. Gagawin nyo dyan. Pindutin yung Control F para lumabas yung settings. Yan. Tapos, palitin natin konti. Then, punta kayo sa Screen Editor. Click nyo yung Screen Editor. Yan. Tapos, i-maximize natin, no? Yan. So, ito na yung Screen Editor natin. So, pansinin nyo, dito sa Screen Editor, naka-landscape kasi ito. Naka-landscape yan, no? Diba? So, gagawin natin portrait ito. Yung viewer natin. So, kaya maliit lang yung nakikita nyo kapag nandito sa second screen, no? Or nasa mirror natin. Sa second screen natin. So, paano natin gagawin yan? So, kung napapansin nyo, itong sa taas, screen orientation, no? So, dapat yan, kung mirror boot tayo, dapat naka-portrait yan, no? Kasi naka-portrait yung ating layout, eh. You know? Para ma-maximize natin yung malaking screen na nakatayo. So, pindutin nyo lang to yung kanan, yan, para mag-portrait siya. Yan, kung mapapansin nyo, yung ito yung landscape, ito yung portrait. Kung napapansin nyo naman, ayan, di ba hindi na siya pantay, no? Ayan, kapag minob natin, naka-landscape pa rin yung parang pinaka niya, yung canvas niya, no? So, dapat, sasaktuin natin dito sa may kulay black, no? Sa orientation niya, no? Paano nyo gagawin yun? Yan, itatapat nyo lang, yan, yung dots na yan, dun sa may square sa taas. Tapos, hahatakin nyo lang. Yan. Yan, so pag natapat nyo na, hanapin nyo yung sa may side na to, yan. 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 Yan, no? Kung napapansin nyo, ayan, ayaw din niyang
ma-drag and pababa, no? So, para landscape lang yung hatak niya. So, para mabago yan, punta kayo dito sa setting. Hanapin nyo rin syempre yung tinatawag natin na keep aspect ratio. Yan. Nandito siya sa taas. I-up nyo lang to. Ayan. So, kung makikita nyo, keep aspect ratio. Dapat to naka-off, no? Para ma-fit nyo po itong screen na to dito sa may inyong layout, no? Yan. Sa may screen nyo talaga. So, yun yung pinaka-live view nyo. Ibig sabihin, malaki na siya. Yan yung makikita ninyo. Tapos, ayan. Testing natin kung maliit pa rin, ha. Launch natin yung event. Yan. So, napansin nyo, no? Na-maximize na natin yung pinaka-start screen natin, no? So, malaki na siya, no? So, ito yung preview. Tapos, pero may problema pa tayo isa, itong sharing screen. So, dapat malaki rin siya, no? Kasi maliit lang yung view, eh. So, paano natin gagawin yan? So, balik tayo ulit sa setting. Click natin tandaan. So, pindutin nyo tong arrow down na to. Then, punta kayo ulit sa screen editor, no? So, punta kasi yung problema natin sa sharing screen. So, itong welcome screen natin, okay na to. Yung capture screen natin, wala namang problema to. Okay lang yan, ganyan. Yung sharing screen natin, baguhin natin. Kasi maliit lang siya, diba? Nakikita natin. Yan, click nyo yung sharing screen. Kung napapansin nyo, yung screen orientation natin, tama na siya, nakatayo, no? Ito, landscape. Yan yung naka-landscape, no? So, gawin natin siya pa portrait. Naka-portrait siya kanina, pero maliit. So, bakit ganun, no? So, check natin kung bakit nangyari ganun. So, click natin tong sa gitna, yung pinaka-screen. Ayan. Kung napapansin nyo, ito lang yung kanyang naka-landscape pa rin. Yung sa may preview niya. So, dapat to naka-portrait din, no? So, pag gagawin lang natin, ginawa natin kanina, tapat nyo lang yan dito, tapos punta kayo dito sa design, then scroll up nyo lang po, no? So, makikita nyo, keep aspect ratio, off nyo lang po yan. Then, kunin nyo tong gilid na to, then, ayan. Tapos, i-stretch nyo lang pababa, no? Ayan, hanggang masagad lang siya. So, yan na yung pinakasagad niya. Ayan. So, kung napapansin nyo na maximize na natin yung pinaka-screen niya, no? So, titesting natin kung tama na ba yung itsura ng ating mirror bot natin o yung screen natin, no? So, launch natin yung event. Print launch tayo. So, ayan, no? So, ito yung ating start screen. So, start natin yung event natin para makita natin kung search natin para makita natin yung kung tama na yung ating mirror bot, no? So, start tayo. Click tayo. One shot. So, ito yung live view. So, ito yung preview natin. May 3 seconds. Tapos, sharing screen tayo ng 5 seconds naman. No? So, ito yung sharing screen natin. Kung napansin nyo, masyado nasa gilid yung mga icons. So, babaguhin lang natin yan, no? Pero, tama na siya, no? Na-maximize na natin yung screen ng ating pa-portrait, no? So, baguhin natin yung mga icons natin. Punta tayo sa screen editor uli. Then, punta kayo sa sharing screen, no? So, i-adjust natin yung mga icons natin kasi masyadong hindi na siya nakikita, no? Ayan, no? So, kung napapansin nyo, ayan, pwede nyo pindutin to para lumabas yung setting. Kahit wag na, or kahit wag na rin. Kasi nakikita nyo naman. So, ito yung down natin button. Ayan. I-place nyo lang na maayos para nakikita siya pag nasa live na. Pati yung ating ito yung email. Yan, yung email na nasa labas, no. Pansinin niyo, ito lang pinaka-border niya pero nasa labas siya. So, ipasok lang natin dito na lang. Then, yan, just yung printer icon, ipasok din natin. So, ayan. So, yan, nasa loob na siya, no? So, testing natin siya uli. Yan. Pag-launch natin ng event, so, ayan, no? Papansin nyo na okay na siya, no? Naka-maximize na natin yung screen. Pindutin natin, start tayo, testing tayo ng isa pa. So, yan yung live view. Yan. Ito yung preview. Ito naman yung ating sharing screen, no? So, kung napapansin nyo, ayan, na-maximize na natin. So, yan, ganun lang kadali
paano nyo gagawing mirror boot yung inyong mga photo booth, no, or yung mga classic na photo booth nyo, no. So papakita ko lang sa inyo yung pinaka-actual view natin. So ito yung actual view natin kapag nasa event kayo. Ito yung pinaka-operator nyo, yung laptop nyo. So ito yung naka-landscape. Tapos ito naman yung ating mirror booth. Ito yung nakaharap sa ating mga kliyente. So ayan siya, no. Yan. So ganyan lang mag-setup ng mirror booth, no. So naka-landscape yung sa laptop nyo. Tapos ito na, yung second monitor nyo is naka-portrait kasi mirror booth nga kayo. Tapos so at the same time, ang maganda dyan, so habang nag-event yung isang monitor nyo kasi nandito yung DSLR booth, so pwede kayong mag-reprint dito sa ating sa first screen nyo, na pwede kayong gumawa ng ibang gagawin nyo. Example, yung schedule o yung minamonitor kayo ng mga print, ganon. So, ganun lang kadali, no? So, ayan. Ayan. So, ayan. Kung nagustuhan nyo yung tutorial natin sa ating photo booth, please pa-like and share na lang po, no? So, ganyan lang po kadali. Ganyan lang po kadali gawing mirror booth yung ating classic na photo booth, no? So, yan lang po yung mga nakikita nyo na mirror booth. So, ganun lang po sila mag-setup. So, mas maganda kung naka-touchscreen yung inyong second monitor na naka-portrait, no? Yan. So, ayun lang. Thanks for watching.